Lumapit si Sergeant Gutesa. Anong sabi niya sa akin? Sir, kami po ang nagdi-deliver ng pera. Nagulat po ako. Sabi ko, totoo ba yan, Sarge? Opo. Ang pinakamalaking nakita kong delivery, 46 na maleta. Nagkakahalaga, humigit kumulang 2.5 billion. Alam niyo mga kasama, 3 taong nakaraan, dito nagsimula ang nationwide caravan ni Pangulong Bongbong Marcos. Marahil marami sa inyo ang kasama ng panahong yun na siguro matutuloy natin na pinakamalawak at pinakamalaking caravan sa kasaysayan ng halalan sa buong Pilipinas. Ang aking pong paniwala noon, ang Pangulong Marcos ay gagawa ng pagbabago. Ang aking pong paniniwala sa aking puso at damdamin ay aayusin niya ang pangalang Marcos. Pagagantahin niya sa proyekto. Paano po ba ginagawa yan? Hindi naintindihan ng karamihan kung paano. Alam niyo ho, pag nagsumite ng pondo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas matapos ang SONA, yan po ay pupunta sa Committee on Appropriations. Doon nakalagay, pagpalagay na po natin, 6 na trilyong piso. Makikita, bawat distrito, makikita kung ano ang gagawin ng proyekto. Matapos yan, gagawa na sila ng pondong sarili. Yan po yung tinatawag sa ngayon na unprogrammed funds. Maglalagay sila ng bilyong-bilyong piso, daang bilyong piso. At doon ho, sasabihin, magkano ang gusto mo sa iyong distrito na dagdag mula sa isinumating pondo. Doon ho, naghihingian na ng 20%. Kalat na kalat sa buong Kongreso. Sino po ang naglagay kay saldi ko? Si Speaker Martin Romualdez. At sabi nga po nila, noong unang taon ng pondo na ginamit na pinamimigay magmula sa perang binubulsa nila at perang inaabot sa bawat congressman, wala pong iba nagsabi kundi si Toby Chanco. Nakamag-anakan ng presidente. Ang sabi niya, ginamit ang pondo ang pagbibigay ng proyekto para impeach ang Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa pagkakamali, hindi dahil sa prinsipyo, hindi dahil sa pinaniniwala ng korupsyon, kung hindi napili ang bawat miyembro ng Kongreso para pirmahan ang impeachment na yun. Ngayon ho, pumunta tayo kung bakit ako nasama sa isyong to. Ang katotohanan ho, ayoko nang tumakbo. Sinabi ko na ho yan nung ako'y tumayo sa EDSA noong nakaraan. Inimbitahan ako ng sagip, pinapatakbo ako sa isang distrito. Ang sabi, wala ka ng kalaban. Ang sabi ko, ayoko muna. Gusto ko sa pribado at maghanap buhay. At ayoko na ang pera pinapakain sa aking pamilya, ang pondong iniipon ko ay galing sa nakaw at pondo ng sambayanang Pilipino. Lumapit si Sergeant Gutesa. Anong sabi niya sa akin? Sir, kami po ang nagdi-deliver ng pera. Nagulat po ako. Sabi ko, totoo ba yan, Sarge? Opo. Ang pinakamalaking nakita kong delivery, 46 na maleta. Nagkakahalaga, humigit kumulang 2.5 billion. Isang delivery lang na ginawa nila. Ang sinasabi po sa akin ni Sergeant Gutesa, meron kaming Viber chat 3 beses sa isang linggo ang delivery. Pan po kami 2, 3, 5 kung ilan ang kailangan para mag-deliver ng pera. Ano ang pangalawa niyang sinabi? Ang sabi niya,
kami po ay nagdi-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Nagulat po ako nang sabihin na yon. At hindi ko maintindihan. Dahil ang sabi sa akin ni Sergeant Cotesa, inaakit po namin ang mga maleta sa bahay ni Saltico sa may Horizon at pinababa muli namin. Sabi ko dun sa 45, ilan ang binaba ninyo? 35 ang binaba po namin. Sabi ko, Sarge, parang ang hirap naman noon. Inaakit nyo pa ang maleta, pagkatapos ibinababa nyo muli, isinasakay ninyo. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam kung bakit. Ang sinabi pa niya, na hindi pa una sinabi sa komite, sir, nagulat ako. Yung Department of Health, pinihinto nila, zero budget, dahil ayaw daw makisama nung departamento, nung kalihim ng Department of Health. Pero matapos po noon, nung nag-usap-usap sila, muling ibinalik ang pondo at dinagdagan pa. Kwento po yan ni Gutesa. At sigurado ko, sa kwentong yan, may anomalya sa Department of Health na hindi pa natin nakikita. Lahat meron! Mga kasama, ng panahong yun, ang panawagan ko, imbestigahan si Martin Romualdez. Apa! Dapat tingnan yung 90 kasama ni Gutesa at yung 2 taong sinabi ni Alcantara na alalay ni Saldico, si Paul Estrada at si Mark Texay, 90 na mga sundalo, walang pinatawag kahit isa. Yan ang magsasabing totoo na nagdi-deliver sila ng pera. Yan ang magpapatunay si Paul at si Mark saan galing ang pondong to. Sa departamento ba? Sa mga congressman ba? Anong pondo ba yan? Komisyon ba yan sa customs na sinasabi ni Saldico? O yung pera na galing sa asukal, sibuyas at bigas na sinasabi ni Saldico na pinagperahan ng gobyernong ito? Noong pong nangyayari ito, hindi ako nananawagan ng BBM resign. Nagulat ako nung nagsalita na si Saldico. Ano ang sabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Yan! Marcos! Isay! Ngayon o, karagdagan. Baka hindi ka pa rin pwedeng maniwala. Baka gawa-gawa ni Saldico dahil gipit na siya. Anong sabi ni Saldico? 100 bilyon in-insert ni Bongbong Marcos sa pondo. Ano ang sabi ni Ping Lacson? Totoo yan. May pondo. Pero hindi ikaw ang nag-deliver ng 25 billion kay BBM. Ang nag-deliver ng pera ay si Yusek Bernardo kay Secretary Bersamin at kay Secretary Pangandaman. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi nila sinasabing sinungaling yung 100 bilyon. Totoo na may 100 bilyon na inilagay sa pondo. Inilabas ang listahan at wala po silang masabing nagsisinungaling si Saldico. Ang